mga boss, ito ang setup namin dati mga boss. So naka EQ, naka crossover, then amplifier. So volume natin, saga natin sa 0 decibel. Yo, what's up mga boss, and welcome back to my YouTube channel, Jim LG TV. And for today's video mga boss, mag sound check po tayo sa aking sound system. So ito mga boss, ang aking console mixer Yamaha MGP16X, then amplifier is Crail Alpha. Yan mga boss, ito ang magdala ni mid-top, din ito ang subwoofer si Tosundra. And ito ang aking EVR 5000 kVA. So itong aking mid-top mga boss, Warpedale ABPX 15 Pro. Then ang subwoofer Bima SB18, then ang load niya is Crown 1860 and Tosundra 1825. So ito ang setup namin dati mga boss sa pagwa-wiring ng audio connection. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng audio. So ang ginagamit namin dati pag si-setup mga boss, ipapakita ko sa inyo, then pagkatapos ipakita ko din sa inyo ang setup na namin ngayon. So mag-wiring tayo mga boss. So mga boss, bago tayo magpatuloy, so huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel mga boss, Jim LG TV, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Stay tuned lang mga boss. So mga boss, magkuha tayo ng pang audio connector. So dito tayo first mag-connect sa left channel sa ating mixer console, master output left channel. Then i-connect natin mga boss sa ating EQ. So dito tayo sa left channel EQ. Then kuha tayo ng isang connection pang right channel mga boss sa master output sa ating mixer console. Yan ikakabit natin sa EQ sa right channel. Ating EQ mga boss is Prostax. So and then mga boss, dito tayo kumukuha ng output papunta sa ating crossover. So kuha tayo ng pang audio connector sa output ng left channel. Then input natin sa crossover channel 1 or left channel. And then yung isa output ng EQ sa right channel. I-input natin sa right channel ng crossover. So ang setup ng aking crossover mga boss is naka 2-way lang. So ang nagagamit is low output at saka high output. So ito ang aking pa mid-top. So yan ang setup namin dati mga boss. And then kumukuha tayo ng output sa low subwoofer dito, low output. So ipunta natin sa channel 1 sa ating amplifier. And then right output sa low. Then dito tayo i-input natin sa channel 2 sa subwoofer na amplifier. And then sa mid-high, mid-top, dito tayo sa high output. Then input natin sa channel 1 sa Crail Alpha. Then kuha tayo ng isa.
Ito sa channel right. Then input natin sa channel right din sa ating Grill Alpha na amplifier. So iwan ko mga boss kung gumagana pa ba sila mga boss, ang mga high F output, kasi ang ginagamit na namin na crossover is pang low lang. So hindi na kami naggamit ng crossover sa aming mid top. So ipakita ko lang sa inyo ang dating setup namin mga boss. Then after dito mga boss, ipakita ko sa inyo kung ano na ang setup namin ngayon. So recap tayo ng connection mga boss. Sa master output sa live channel, papunta dito sa ating equalizer sa live channel, din output nya dito papunta sa ating dito sa first channel na crossover. Then output nya dito dalawa, ito ang sa low subwoofer, din ito ang sa mid top. Then right channel mga boss, ito then papunta siya dito sa right channel sa ating EQ, din output nya papunta dito sa right channel sa ating crossover. Then ito ang output nya, ang subwoofer at saka pang mid top. So ito ang pang subwoofer papunta sa ating Tundra. Then ito pang mid top papunta sa ating Grill Alpha. Yan, ito din. Mag-play na tayo ng music mga boss. So ito ang aking pang playback music mga boss, ang aking laptop. So input natin dito sa channel 15 and 16. So ito black sa left channel, then ito sa right channel. Then i-on na natin yung mixer console. Then mag-playback tayo na hindi mag-copyright na ilolowity mga boss. So yan na, mayroon na siyang signal. Then i-click lang natin ang PFL para makikita dito kung saan umaabot ang kanyang gain level. So yan dito mga boss. And then isagad natin sa 0 dB para magandang signal. So yan. And then volume tayo dito, so i-on natin dito ang master nya, then dito sa channel nya i-on natin. So flat lang natin ang ating parametric EQ, then wala tayo nagamit ng auxiliary at saka auxiliary 1. Dito 0 decibel lang. Yan dito. So i-on po natin ang mga amplifier mga boss. So iwan ko kung gumagana pa ba yung mga knob dito sa mga high output. So ilagay lang natin sa alas 12 yung ating volume dito mga boss. Hindi lang natin isagad ni 0 decibel. Then sa pang subwoofer din, volume tayo mga boss. Yan, gumagana na yung low. So isagad natin dito sa 0 decibel ang ating volume sa ating playback music. Then mag volume tayo dito. First natin i-volume si mid high. So i-flat lang po natin ang ating mga EQ dito mga boss. Hindi naka-flat.
So yan mga boss, meron na siyang konting creepy noise kasi hindi na nagagamit dito ang ating high volume dito. So ito ang left channel sa ating Warpdale ABPX 15. Then dito tayo sa right channel, parang walang boses. So yan mga boss, gumagana ng ating crossover. Then volume tayo. So mga boss, ito ang setup namin dati mga boss. So naka EQ, naka crossover, then amplifier. So volume natin, saga natin sa 0 decibel. So pasensya sa music mga boss kasi gusto ko hindi tayo makapiright ni Lola YT mga boss. So ito lang ang music ko. EQ, cut tayo dito. And boosting. Cut. Bass dito. Frequency sa aking subwoofer nasa 120, sa isang channel din 120. So ito ang volume sa high. So ang tumutunog ngayon mga boss is ang subwoofer lang. So i-off natin si subwoofer. Yan, wala nang tumutunog. Then subwoofer, yan 0 decibel. So sa isang channel pa po itong ng subwoofer mga boss ang tumutunog dito sa left channel. So 0 decibel frequency. So hanap tayo ng soft bass dito sa 80 Hz or 60 Hz. So dito volume 0 decibel sa low. Then hanap tayo ng pang soft bass dito sa 80 Hz. 80 Hz ang soft bass mga boss. So hindi pa nakatunog ang ating Warpdale. So i-volume natin si Warpdale. So meron ng creepy ang mga volume mga boss kasi hindi na matagal nang hindi ginagamit ang volume dito. So ito mga boss hindi na gagamit. So wala pa siyang function. So ito lang ang may function dito, equalizer then crossover. Frequency sa mid-high wala, hindi nagagamit.
So kadalasang setup sa mga disco mobile mga boss is ito ang pang low output ng subwoofer, din ito pang mid lang. So meron kang mid, din ito ang high lang mga boss. Yung compression driver dito ang output nya. So tatlong amplifier ang gagamitin mo dito sa low, mid at saka high. So ito mga boss, ang ginagamit ko ngayon is full range ang aking high mga boss. So dito si ABPX15 Warpdel. So ito ang volume niya mga boss. So full range lang ang ginagamit ko. Din ang settings ko dito mga boss is naka stereo TOWI. So naka stereo TOWI ako dito mga boss. Volume natin. So ito ang mga basic na setup mga boss ng mga sound system. So ito ang basic, naka EQ, then papunta sa crossover, then crossover output niya papunta ng amplifier. So ito ang basic. So ang tumutunog mga boss is ang mid-high pa yung tumutunog, yung Warpdel. So hindi pa nakatunog ang ating low output, ang subwoofer. So i-volume natin si subwoofer 0 dB. Then yung isang channel 0 dB din. Then mag change tayo ng frequency dito sa 120 Hz. Hard bass. Yan, 120 Hz. So hard bass siya mga boss. Hard dito. So i-play natin yung music. So dito naka-settings ang ating frequency sa low 120 Hz. So hard bass, gusto ka ng hard bass mga boss dito. Yan. Then gusto ka ng soft bass, dito lang sa may 80 Hz. So dalawa ang volume ang aking low subwoofer dito. So ito na setup mga boss, okay to siya pang disco mobile lang. Pang music, pang disco mobile ito na setup. So naka mixer, and then naka equalizer, then pagdating sa equalizer pupunta sa crossover. So ito paganda siya pang disco mobile. So and then mga boss, pagdating sa mga PA system, sa mga microphone setup, pangit siya dito nga setup mga boss. Check. So yan yung aking parametric EQ, naka flat lang. Then volume 0 dB. Check. And kunin natin ng feedback. Katayo dito. Check. So ito mga boss, sa pagdating sa mga microphone, pangit itong setup, ganitong setup mga boss, kasi malakas yung bass ang ating microphone, pumapasok sa subwoofer ang ating microphone. Check. Then kapag mag-cut ka dito mga boss, pangit naman yung boses nya. Check. So yan ang ganitong setup mga boss. Good lang po ito sa mga music or pang mobile, disco mobile. So marami pong mga disco mobile na iba nang nag-setup, gumagamit na sila ng auxiliary. So itong setup mga boss. So yan EQ, then EQ papunta sa ating crossover. So ito ang input, dalawang input, then output. Ito ang output papunta sa ating amplifier. So ang setup na namin ngayon mga boss, so ipapakita ko sa inyo ang aming setup na ngayon. So hindi na ganito ang setup namin.
So mga boss, ipapakita ko na sa inyo ang aming setup ngayon. So shout out muna tayo kay Sir Ronnie at saka ni Sir Aris Panal. So shout out mga boss. So salamat sa panonood nyo sa aking mga video mga boss. So ito na mga boss, mag-change connection tayo sa ating audio system. So i-off po na natin ang ating mga amplifier. Turn off. And saka dito pang subwoofer off natin. Then off natin ang crossover at saka yung EQ. So mag-change connection tayo mga boss. So mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking mga video mga boss, so huwag mo namang kalimutan i-like and share or comment. Then huwag mo namang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube mga boss, Jim LG TV. So change connection tayo mga boss. So ito ang ating playback music input. So ito output. So ito ang output mga boss, master output dito sa aking mixer console. So ito left and right mga boss, i-input natin sa ating Prostax left and right. So ito mga boss, then output niya mga boss, hindi na siya papunta ni crossover. So papunta siya dito direct ni amplifier. So tanggalin na natin si crossover mga boss. So ito papunta na ito sa ating pang mid top na speaker, pang mid top na amplifier. So ito ang right channel, ito ang left channel mga boss. So left channel i-input natin sa channel 1. So tanggalin po na natin dito ang galing sa crossover. So yan mga boss, ito ang left channel, input natin dito sa channel 1 or left channel sa ating Krill Alpha. Ito ang pang mid top na amplifier. Then ito ang right channel. So ito ang right channel mga boss, input natin sa right channel ni Krill Alpha. So yan. So recap mga boss. So master output sa ating mixer console left and right, then input natin dito sa ating EQ 231 EQ, then output niya mga boss papunta siya dito sa ating Krill Alpha. So ito ang pang mid top natin. So ito ang ating speaker na EVP X15 Pro, Whartdale Pro EVP X15. So, and then mga boss, ang ating subwoofer, saan tayo kumukuha mga boss ang ating subwoofer? So dito tayo kumukuha ni subwoofer. So kunin lang natin ito mga boss kasi hindi na ito nagagamit. Yan. So ito mga boss. So dito tayo kumukuha ni auxiliary to sa ating console mixer. So mga boss, dito ako kumukuha ni subwoofer ni auxiliary to. Kasi si auxiliary mga to is post fader. So kapag nakaangat ka ng volume, dito mga boss, gumagana na si auxiliary to. Din kapag nag-down ka, down din yung volume. Si auxiliary 1 mga boss is pre-fader. So yan, nakikita nyo si auxiliary 1. Yan, auxiliary 1 pre-fader. Kapag naka-volume ka ganito mga boss, then yung volume mo sa dito sa baba naka-down, tumutunog pa rin mga boss kasi pre-fader si auxiliary 1. So tumutunog pa rin. So good po siya for monitor. Then dito lang ako sa auxiliary to kasi post fader ang auxiliary to. Kapag naka-down ka dito mga boss, for example, naka-on ka ng volume dito, then naka-down ka, so down na din yung volume ni auxiliary to. So kaya dito ako kumukuha ni auxiliary to mga boss. Auxiliary to, papunta siya dito sa ating, halimbawa kung lalagyan nyo ng EQ, pwede rin lagyan nyo ng EQ mga boss. Yan, auxiliary to mga boss, then papunta siya sa EQ. So dito lang ako magkabit ng EQ sa right channel mga boss kasi may problema ang left channel sa isang EQ ko. So i-connect natin.
And then mga boss, kuha tayo ng output dito sa ating EQ. Same lang dito sa ating pang mid top na EQ. Then kuha tayo ng output. So ito ang papunta ni crossover. So itong output niya mga boss sa EQ mga boss, i-input natin sa crossover. Gumagamit tayo ng crossover mga boss kasi ang ating subwoofer is passive, wala siyang pang frequency, pang low frequency na filter ang ating amplifier. And then output, kuha tayo ng output ni low output, and then ikabit natin sa ating amplifier mga boss. So yan mga boss, yan sa number 1. So yan ang tanong mga boss, bakit isa lang yung input? Kasi isa lang ang input ko mga boss, then dalawa ang speaker ang ginagamitan ko, E at saka yung B. So ang gawin mo ito mga boss, isetting mo lang ng parallel ang inyong mode dito, switch mode. Yan, sa center. Huwag naman sa bridge. So sa center lang, parallel. So kapag parallel mga boss, so isang input lang ang nilagay mo dito. So dalawa nang gumagana ang channel ng speaker. So yan. So pa-music tayo mga boss. Play natin yung music, hindi mag-copyright ni Lola Whitey. I-on na natin ang ating mga amplifier. Then flat lang ating EQ sa mid top. Then cut lang tayo dito. Flat lang, flat. Then on na natin yung EQ dito sa baba. So ito ang pang subwoofer. So naka-play na ang ating music mga boss. Meron na siyang signal. TF level. Volume natin. And then volume natin si Krill Alpha. So hindi pa naka-on si equalizer, i-on natin. At saka crossover. So volume natin si Krill Alpha. So yan, maganda siya ang response mga boss kasi hindi siya dumadaan na ni crossover. So direct lang EQ at saka amplifier. Yan, magandang response ang kanyang mid top. Meron siyang konting bass. So inaalan natin dito. So yan ang volume ko dito mga boss kasi malakas po siya pag naka-direct. Wala ang crossover. Kung gusto kayo ma-safetyan yung mid-top mga boss, pwede kayo mag-down ito ng frequency, down kayo ng bass para hindi madali masisira si compression driver. Safetyan yung speaker na pang mid-top. So hindi pa gumagana si subwoofer. So subwoofer tayo. Iangat natin ang volume dito mga boss. Naka 0 dB ang aking subwoofer, din volume dito 0 dB. Then add tayo ng volume sa auxiliary. So ito na ang volume ko sa aking subwoofer. Yan, lumalabas na si subwoofer mga boss. So idaan po natin ang volume si mid top. So ito ang master output volume. So ito ang auxiliary. Yan, gumagana na ang subwoofer. So ang nagagamit na crossover mga boss dito lang sa live channel.
Yan, subwoofer pa ang tumutunog ngayon. Then add tayo ng pang mid-top speaker. So and then mga boss, kapag meron ka ng subwoofer, pwede ka na mag-cut ng low dito sa ating parametric EQ. Cut ng konti para safety pa rin ang inyong mid-top speaker. Volume. Boosting tayo sa subwoofer 63 Hz. Yan, makapal ng bass. Frequency. Ito ang equalizer ng aking pang subwoofer. Ito wala nagagamit, so ito lang ang ginagamit ko na channel. Change music kayo mga boss. Reggae drummer. Yan, volume natin. No subwoofer. On subwoofer. Down. So naka-down din ang subwoofer natin kasi dito sa auxiliary to. Yan. So mga boss, kapag ganito ang setup mga boss, maganda siya kapag gumagamit ka ng microphone. So ito ang EQ ng pang mid top, direct lang, walang equalizer, hindi walang crossover. Then ito ang EQ ng subwoofer. Then check tayo sa microphone mga boss. Volume natin yung microphone. So natin. Yan, maganda. Malakas yung feedback. Yan mga boss. So tanggalin natin ang feedback. So yan, tanggalin natin. Yan, active ito mga boss. Down. Down. Kasi nag-active. Down tayo rito para hindi mag-feedback ang ating microphone. Check. See? So dito mga boss, maganda siyang pang microphone na ganito na setup. Tagyan ng effects. Check. See? So, check. See? So ito mga boss, magandang setup ito. So, check. See? Yan, magandang setup. Cut lang tayo ng low, ng kunting low. Volume dito. Check. See? So, check.
So hindi tumutunog ang subwoofer kapag ganitong setup mga boss, kasi hindi siya nag-on ang ating auxiliary dito. So i-off lang natin yung auxiliary pagdating sa microphone para hindi siya tumutunog sa ating subwoofer, hindi nagpa-pumping, hindi nag-pop up ang malakas na bass sa microphone. So i-off lang ang auxiliary. So ang tumutunog sa ating microphone mga boss is yung dalawang warp deal lang. check 1 2 so check 1 2. So yan, nakakat ako dito para hindi tayo mag-feedback. I-cut na. check 1 2 so check 1 2. check 1 2. So yan, cut tayo ng konting high para hindi mag-feedback. And cut dito microphone. check 1 2 so check 1 2. check 1 2. So wala siyang microphone, wala siyang lumalabas na microphone sa ating subwoofer, pero sa ating music mayroong lumalabas na subwoofer kasi naka-on tayo ng auxiliary. So mga boss, recap tayo sa aming bagong connection sa pang sound system. So ito mga boss, master output sa ating console mixer. Yan, papunta dito sa ating EQ. Then ang output sa EQ papunta lang sa amplifier na Krill Alpha. Yan. Then subwoofer auxiliary papunta sa EQ, then output papunta sa crossover input dito, then output nya dito papunta sa ating amplifier. So yan mga boss. So ito mga boss, ito ang setup ko is passive. Dalawang dito warp deal EVPX15, dalawang load, then dito dalawang subwoofer. So tanong mga boss, paano kung meron kang active na speaker or powered na speaker, paano ba siya isi-set up? So i-set up natin mga boss. So ayan na mga boss, na additional ako ng powered speaker or active speaker. So yan, ang volume ko sa aking active speaker mga boss is 2 o'clock. So yung isang speaker mga boss, so dyan ko na lang inilagay kasi hindi kasya sa itaas kasi meron siyang kahoy. So saan ba ko nag-connect ng aking powered speaker mga boss? So dito ako nag-connect. So kapag gusto ka front of house yung speaker mga boss, yung ganito na isabay sa front of house, play natin yung music. So kung gusto ka isabay sa front of house ang ating powered speaker, so dito ako kumukuha sa output ng amplifier. Dito meron siyang link. Yan, dito ako kumukuha. So yan. Then sumasabay siya sa ating front of house. So for example, yan ang front of house natin, yung mga speaker. So i-open natin yung bass, yung baho. Walang subwoofer. Nakatayo ng subwoofer. Cut lang dito ng konti.
sabay-sabay sila sa front of house speaker ang ating powered speaker mga boss. Kasi dito ako nakakuha ng output. So pwede naman tayo magkuha ng output dito mga boss sa ating powered sa auxiliary 1. Kung mayroon kang pang monitor, so dito ka kumukuha sa auxiliary 1. So for example yung isa, auxiliary 1 natin ilalagay mga boss. Ito. So for example sa auxiliary 1 tayo kumukuha dito. Connect natin sa auxiliary 1 itong isang speaker mga boss, yung nasa ibaba lang. So dito input, volume tayo sa auxiliary 1. Yan, tumutunog ang ating nasa ibaba. For example, yan ang monitor natin. Naka-off ang ating volume dito, pero yung auxiliary 1 tumutunog siya kasi yung auxiliary 1 pre-feeder. Yan. For example mga boss, yan ang monitor natin or stage monitor. So hindi pa nakatunog ang ating front of house speaker. Then isabay natin ang front of house speaker natin. Yan. Malakas. So dyan ka lang kumukuha ng output ng powered speaker mga boss. Pwede dito, then dito sa auxiliary 1 or 2, basta marami kang auxiliary, pwede kang kumukuha ng pang powered speaker mo, basta marami lang auxiliary. Then pwede rin dito sa group. Sample tayo sa group mga boss. So dito mga boss, pwede rin tayo kumukuha ng powered speaker dito sa group. So for example, dito tayo sa group 1. Dito, ikabit natin group 1. So ito ang nilagay ko na connection, TRS, then XLR male. Then kunin lang natin yung dito sa auxiliary 1. Ikabit natin. So yan, ikabit na galing sa auxiliary 1. So dito na tayo nakuha ng output sa group 1. Patunogin natin si active speaker. So group 1 mga boss, so dapat mag-post ka dito sa 1 and 2 na post button para tumutunog si group 1. Yan, naka-post na tayo. Then volume, yan, tumutunog na si active speaker or powered speaker. So yan, i-off natin yung front of house speaker. Off natin ang auxiliary. Then yung nakatunog si group 1. Yan, pwede rin tayo sa group 1 kumukuha ng powered speaker or active speaker. Then i-off natin yung post button nya, so hindi tumutunog. Yan, pwede tayo kumukuha sa group 1 and 2. Pwede rin sa 1 and 2, saka 3 and 4. So ito ang 3 and 4, so i-post nyo lang ang 3 and 4 dito mga boss na post button. Yan, subwoofer, volume. So mga boss, hanggang dito na lang aking video mga boss. So sana po nakatulong ang aking video ngayon, passive at saka active, then paano mag-connection ng audio connection. So mga boss, huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, JimLG TV, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Salamat sa pagsubaybay mga boss, and God bless.